success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka! Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong umaga po mga kabaka ay karugtong po ng ating previous topic ay gusto po naming i-share sa inyo ano po yung mga ideal cattle breeds for tropical Philippines. Kasi tulad ng sinabi po natin, napakahalaga po na dito po sa Pilipinas dahil po sa high temperature, high humidity, at of course distinct rainy season na maaring makaapekto po sa ating pagsasaka ng baka. Kailangan po natin ay makakuha po tayo ng tamang lahi o tamang breed ng ating mga baka. So ano-ano po yung mga baka na pwede po na alagaan dito sa Pilipinas? Of course, ang number one po ay yung Brahman. Ang origin po ng Brahman, mula po ito sa Bos indicus na species na native po ito ng India. Brahman cattle are particularly well adapted to tropical and subtropics climate. Yan po yung mga, ang Brahman po, yun po yung mga malalaki po yung kanilang humps. Yan po yung baka po na dapat at nating alagaan dito sa Pilipinas. Ang advantage po nito ay matibay po ito pagdating sa init. Heat tolerant ang baka na to. Brahman cattle have a distinctive hump over the shoulders in loose pliable skin which increases body surface area exposed to cooling. So yung kanila pong bukol dito at saka yung lambi-lambi dito, yan po ang isang dahilan kung bakit napakatibay po ng Brahman pagdating po sa init. And of course, yung kanilang kulay na puti which reflects sunlight at in their sweet glands help in heat tolerance. So yan po ang isang advantage po ng Brahman. And of course, disease resistance. Napakatibay po ng Brahman pagdating po sa sakit. Hindi sila kasing sensitive ng mga ibang baka, lalong-lalo na po sa ticks at saka sa other parasites. At ang isa pa pong advantage ng Brahman ay yung efficiency. Kahit po minsan hindi na po maganda yung ating damo, pero makita po ninyo, ang mga Brahman po ay kaya po nila na i-convert po yung low quality forage into energy and thriving on less intensive agricultural lands, typically off the Philippine countryside. So makita po ninyo kahit na hindi po maganda yung mga damo, pero hindi po buwabagsak ang katawan ng mga Brahmans. Ang isa pa rin dyan ay yung fertility. So Brahman exhibits longer productive and reproductive lifespan which are beneficial under extensive pasture systems. Yan po yung kanilang mga advantage. Ang mga disadvantages naman po ng Brahman is yung kanilang temperament. Ito po, lalo pag may anak po yung Brahman, ay wag na wag po nating lapitan dahil sigurado hahabulin po tayo niyan. Lalong-lalo na po pag hindi tayo marunong mag-handle. Pero wag po kayong mag-alala. Pagdating po sa handling ng baka, darating po yung panahon dahil series po ito, ituturo din po namin sa inyo ano po yung pwedeng gawin para po kahit po yung mga Brahman na yan na medyo mainitin ang ulo ay kaya po natin yan paamuhin at kaya rin po natin yan silang i-manage. So madali lang po yan. So antabayan po ninyo, siguro ilang linggo mula ngayon ay i-cover po natin yung topic na yan. And of course, ang isa pong problema natin sa Brahman is yung kanyang meat quality. I-compare po nyo sila sa mga European breeds at saka sa Wagyu ay sobrang layo po ng kanilang diferensya. May solusyon naman po dyan ay yung atin pong cross breeding. Okay? So yan po yung una, yung Brahman. Pangalawa po is yung Ongole. Hindi ako very familiar sa breed na ito, pero another breed po ito na Bos indicus na galing din po sa India. Robust po ang kanilang muscles in quality. So ang advantages po nito ay of course durability, napakatibay po ng baka na to. Workability, pwede rin po itong gamitin na pang-araro. Kaya sa India ay gamit na gamit po itong breed na to. And of course, ang kanila din pong growth, katulad din po ng Brahman,
kahit po medyo hindi maganda yung kanilang pasture, tuloy-tuloy din po yung kanilang pagtubo. Ang disadvantage po nito, dahil galing din po ito ng India, ay katulad din po ng Brahman. Kailangan lang po ay, dahil malalaking baka po to, maturuan po yung ating mga livestock crew o yung ating mga cowboy, paano po ito i-handle para po hindi po masaktan yung baka at hindi po masaktan yung tao. And then of course, ang feed requirements po nila, despite their ability to survive in poor quality forage, optimal productivity requires better quality of feed, which is not always available. So yan po ang disadvantage. So kailangan din po ng high nutrition para po sa breed na to, para po tuloy-tuloy po yung kanilang paglaki. At ang pangatlo po yung Sinipol na breed. Ang Sinipol na breed po ay galing po ito ng Caribbean. So, well adapted po ito sa warm climate. So, ang advantage po nito, ang Sinipol po katulad din po ng Brahman, nagsusurvive po sila sa init dahil po sa kanilang short and sleek na coat, yung kanilang balat. And of course, ang isang advantage nito, ang Sinipol po ay mabait. Hindi po kasing bad temperament po katulad ng Brahman. Ang Sinipol po ay docile po yung kanilang nature, at mas madali po silang i-handle. So pagdating po sa meat quality, ay nako, maganda rin po ang meat quality ng Sinipol at madalas nga po ay meron po silang desirable marving traits. So ang isa pong disadvantage nito ay hindi po common. Medyo rare po tong breed na to. Kayang-kaya po nila yung init, kanya lang medyo mahina po sila pagdating po sa ulan. Kaya itong Sinipol na to, kailangan po nila ng bahay pag ito po yung ating gagamitin sa ating cattle farming dito sa Pilipinas. At pang-apat po is yung Simbra. Pwede po ang Simbra dito sa Pilipinas. So crossbreed po ito between Simmental and Brahman. Napakaganda po ng lahi na to, malalaki. As a matter of fact, itong tatlong baka po natin dito ay may lahi po itong Simbra. O nakita po ninyo. Ang advantage po nito yung hybrid vigor. Napakasama nga po dyan yung heat tolerance, growth rates, and muscle development. Isa pong advantage nito ay matibay po ito sa sakit, kayang-kaya po. Ang disadvantage nito ay yung consistency, variable traits which might affect uniformity in the herd, and of course, yung management needs. It requires good management practices to ensure the advantages of both parents' breed are expressed. So, kailangan doon sa breeding program po, doon po nag-uumpisa ito. Choosing the right breed. Selecting the right breed involves considering specific conditions of your locations, such as altitude and rainfall patterns, your management capacity, your market goals, and of course, crossbreeding local breed with this introduced breed can also be effective way to enhance traits such as fertility, growth rate, and meat quality while maintaining local adaptability. So maganda rin po itong i-crossbreed po natin sa ating mga local cattle. And of course, yung market considerations po natin. It is crucial to consider the market preference in the Philippines where there might be preference to a certain type of beef or dairy products. No? So katulad nga po sa atin dyan sa Luzon, Batangas beef, prefer po yan ng ibang customer. So ganun din po, kailangan i-consider po natin yung market po natin. At saka yung environmental impact, kailangan po sustainable farming practices should be considered to minimize the environmental impact, including managing grazing to prevent overgrazing and land degradation. And of course, yung economic viability po, yan po ang pinaka-importante sa lahat. Yung ating initial cost, market returns, maintenance cost, kasama na po dyan yung pagkain, health maintenance, and labor. Panghuli po, the Brahman and its crosses are often most suited for the challenging tropical conditions in the Philippines due to their inherent traits that cater to heat, disease, and general tropical challenges. Basta po may kalahating Brahman, na-solve na po yung kalahati ng ating problema. So, kailangan very careful lang po tayo na kahit nandiyan po yung Brahman breed,
ay balikan po natin yung lahat po ng sinabi po natin. Careful considerations of the specific farm conditions in strategic planning and breed selection will play critical roles in the success of cattle breeding enterprise. So yan lamang po. Ito po muli si Arnel Corpus sa ngalan po ng ating partner si Pastor Julius Paler mula po dito sa Great Ark Farm. Huwag niyo po kong kalimutan i-follow, like, and share ang ating page sa YouTube at saka sa Facebook. Great Ark Farm ni Kabakang Arnel. Kami po ay bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.